Mga aligasyong maling paggamit ng confidential funds at panunuhol, hindi maipaliwanag na yaman, matinding pagbabanta at destabilization. Dito nakabatay ang committee report at resolusyong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na kasalukuyan ng binubuo ng House Justice Panel. Sa Lunes, May 4, ay nakatakda itong aprobahan ng House Justice Committee. Sinusulat na po ito at binabalangkas na. Ito po ay nilalatag na maayos, siguro sa Lunes malalaman po ninyo dahil hindi ko pa po pwedeng sabihin na ito na po ang pinali dahil yun po ay aaprubahan pa po ng bawat miyembro ng committee. Oras na aprobahan ng House Justice Committee ang ulat, findings at resolusyon, ipapadala na ito sa House Plenary. At sa ikalawang linggo ng Mayo, nakatakda itong pagbotohan ng mga miyembro ng Kamara sa plenaryo. Oras na aprobahan ng 1/3 o hindi bababa sa 106 na mga kongresista ang articles of impeachment. Itatransmit ito sa Senado para sa isang impeachment trial. Ipinahayag ni House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin, posibleng mahigit sa kalahati ng House members ang bumoto ng pabor sa impeachment ni VP Duterte, higit pa sa kinakailangang bilang. Sa lakas CMD na may higit 80 miyembro sa Kamara, 2/3 ang inaasahang sumuporta sa impeachment. Pero aminado itong may iba naman sa mga kapartido ang mayroong posibleng maging iba ang desisyon. Ayaw nila na magkaroon ng political enemies, yung mga ganyang bagay. Kasi syempre lalo na kapag sabihin na natin yung geographical location. Kapag ikaw ay, ang distrito mo ay nasa Mindanao, minsan kailangan mong balansehin. Meron ding iba na mga nagsasabi na initially okay, pero merong factor kasi may mga groups with influence, no, na, or let's say merong mga kumakausap din sa kanila na to protect, no, the Vice President. Naniniwala naman si Bicol Zero Party List Representative Terry Dudon, mahigit kalahati ng party list sa Kamara ang papabor sa impeachment ni VP Duterte. Malaking bahagi po ng party list coalition will be voting in favor of impeachment. So I think you have 60, around 60 party lists. No? Tingin ko po doon sa mga party list, more than half of it would most definitely support impeaching the Vice President. Samantala, ayon kay Chua, nakahanda siya sakaling mailuklok ng plenaryo bilang public prosecutor. Gayun din si Bicol Zero Party List Representative Terry Dudon, isa ring House Justice Committee member. Mas masasabi po natin na mas handa po ngayon dahil may mas mga iba pang ebidensya na nailabas ngayon kaysa po nung dati. Kung tayo po ay ma-elect, ito po isang malaking karangal sa aking distrito at ito po yung buong puso natin tatanggapin. Whoever it is that will be a part of the prosecution panel, handa po talagang makapagpresenta na in the soonest time, no? Each and every article of impeachment and to convict the Vice President. I think whoever it will be, handa naman po kami lahat. Naniniwala ang mga mambabatas, matitibay ang mga ebidensya sa mga aligasyon ng impeachable offense laban sa Vice Presidente. Tingin ko po, the three grounds, confidential funds misuse, unexplained wealth, and threats against the President, tingin ko, tatayo po yun kahit tanggalin mo yung iba pang dalawa. All of them will stand on their own to convict the Vice President. So, ang kailangan lang naman po dito ay isang ground to convict. No? So, whichever is deliberated on and presented fully, tingin ko naman po would be sufficient to convict the Vice President. Ayon kay Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng defense team ni VP Duterte sa impeachment proceedings, kung sakali bang maiakyat ang articles of impeachment laban kay VP Duterte sa Senado at ma-convene agad ang impeachment court, handa naman ang mga itong dumepensa. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.